Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Senate President Chis Escudero naniniwalang napapanahon na ang pagsasampa ng kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Higit 1 milyong pamilya biktima ng pananalasa ng bagyong Christine at Leon. Former cabinet member ni dating Pangulong Duterte nais palawigin ang Special Economic Zones at Export Processing Areas sa bansa. Mga pasahero na nanatiling stranded sa mga pantalan. Alice Guo sinampahan na ng kaso ng COMELEC kaugnay ng pagtakbo bilang alkalde. Pag-shade ng tuldok sa balota, planong ikonsiderang bilang boto. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Naniniwala si Senate President Chis Escudero na panahon na para magsampa ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos ang umano'y mga naging pag-amin ni Duterte ukol sa drug war ng kanyang administrasyon. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Hinikayat ni Senate President Chis Escudero na magsampa ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pamilya ng biktima kaugnay ng mga pagpatay ng kanyang naging kampanya laban sa droga. Ayon sa senador, napapanahon na itong gawin matapos ang pag-amin ni Duterte sa pagdinig sa Senado na siya ang responsable sa madugong drug war. Ang mga biktima o kanilang pamilya lamang umano ang maaaring magsampa ng kaso. Pwedeng maging matibay na batayan umano ang mga pahayag ng dating Pangulo sa nasabing pagdinig dahil siya ay under oath. Kaya naman hindi maaaring itanggi o ituring na biro ang kanyang mga pahayag. Samantala, tutol naman ang ilang chair ng Quad Committee na ibigay ang testimonya ni Duterte sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Congressman Dan Fernandez, mayroon namang kaukulang batas ang Pilipinas para matukoy ang mga krimeng labag sa karapatang pantao. Ayon naman kay Surigao del Norte Representative Ace Barbers, hayaan na munang gawin ng Department of Justice ang trabaho nito. Kung sakaling pumalyaman umano ang DOJ, doon na maaaring makialam sa investigasyon ang ICC. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Dinipensahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naging pahayag ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Aniya, hindi dapat seryosohin ang naging pagbabanta ni Vice President Sara na pagtapon ng bangkay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon kay Digong, ang pahayag ni Vice President Sara ay dala lamang ng kanyang galit. Hindi naman umano totohanin ng bise ang nasabing pagbabanta. Natapos nang maipaabot ang unang batch ng DOH Health Emergency Response Team na dumating na sa Bicol para sa pagtulong sa mga nasalanta ng bagyong Christine. Ang impormasyon tunghayan kay Jade Buhoy. Nakarating na sa Bicol ang unang batch ng Health Emergency Response Team ng DOH mula Metro Manila sakay ng C-130 upang magbigay ng medikal na suporta sa mga apektadong lugar. Ang nasabing team ay binubuo ng mga doktor, nurses, nurse attendant at ambulance driver mula sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center ay itatalaga sa Naga City General Hospital. Kasunod ng mandato ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., nagpadala ang DOH ng karagdagang personnel para palakasin ang medical assistance sa rehiyon. Mula sa Central Luzon at Eastern Visayas, inaasahan darating ang mga karagdagang medical teams mamayang gabi hanggang bukas. Kabilang dito ang mga medical teams mula sa East Avenue Medical Center, Valenzuela Medical Center, Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital at Jose B. Lingad Memorial General Hospital na itatalaga sa Bicol General Hospital at Geriatric Medical Center.
Kabilang riyan, magtutungo rin ang mga medical staff ng Tondo Medical Center sa Naga City General Hospital. Habang bukas naman darating ang medical team ng Eastern Visayas Medical Center sakay ng Roro. Sa kabuuan, nasa 71 na medical staff ang ipinadala ng DOH para tumulong sa Bicol matapos masalanta ng Bagyong Christine. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Umabot na sa higit 1.7 milyon na pamilya ang apektado na magkasunod na Bagyong Christine at Leon batay sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa bilang na ito, nasa 111 na ang nasawi, habang 74 ang nasugatan at 30 katao pa ang nawawala. Nasa higit 120 lugar pa rin ang walang kuryente at 23 lugar naman ang wala pang supply ng tubig. Samantala, patuloy naman na nagsasagawa ng relief operation sa mga lugar na idineklarang nasa ilalim ng state of calamity. Sa ating ulat panahon, nananatili ang mata ng Typhoon Leon sa silangan ng Calayan, Cagayan, kung saan mas lalo pang lumakas ang bagsik ni Leon. Inaasahang lilipat pahilagang kanluran sa ibabaw ng Philippine Sea si Leon hanggang sa maglandfall ito sa silangang baybayin ng Taiwan bukas ng hapon. Pagkatapos tumawid ng Taiwan, liliko si Leon patungo sa East China Sea at posibleng lalabas sa Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi o sa Biyernes, araw ng undas. Sa kasalukuyan, nakataas na rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 3 sa Batanes at silangang bahagi ng Babuyan Islands. Signal No. 2 at 1 naman sa ilang bahagi ng Luzon na nakatala sa inyong TV screens. Susunod sa News Force. PNP magpapakalat ng mga pulis ngayong undas para matiyak ang seguridad ng publiko. DSWD aktibo sa paghatid ng FFPs para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Former cabinet member ni FPRRD nais palawigin ang Special Economic Zones Export Processing Area sa bansa. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Force. Pagkakaroon ng mas maraming economic zone at export processing areas. Yan ang mga isinusulong ni Attorney Raul Lambino na isang paraan aniya upang matulungan ang ekonomiya ng bansa. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Alinsunod sa layuning mapabuti ang ekonomiya ng bansa, isinusulong ni former administrator at former CEO ng Cagayan Economic Zone Authority o CEZA na si Atty. Raul Lambino ang pagkakaroon ng mas maraming special economic zones at export processing areas sa bansa. Dahil kung ibabatay niya ang sitwasyon sa ibang mga bansa, mabilis ang kanilang naging pag-unlad dahil sa malawak na sakop ng kanilang economic zone. At dahil masyado anyang maraming proseso bago makapagtayo ng ganitong industriya, hiling niya na baguhin ang Philippine Economic Zone Authority o PEZALO. Baguhin natin yung PEZALO at ibigay natin yung kapangyarihan sa mga local government units, more particularly yung mga probinsya. Gave them the power and authority to establish their own export processing zone na hindi na kailangang dumaan yan sa scrutiny ng Department of Finance bago i-recommend sa Pangulo para mag-issue ng proclamation.
habang ang mga Special Economic Zones naman ay pinapanukalang pangasiwaan ng Kongreso upang bigyan ng greater autonomy and power gaya ng pag-issue ng mga lisensya at iba pang kaukulang dokumento. Bukod sa pagpapalawig sa economic zone at export processing areas, ilan pa sa mga solusyong nakikita ng abogado para sa pang-ekonomiyang suliranin ng bansa ay ang pagtutuon ng pansin sa agrikultura at pagrepaso sa foreign investment law. Anya, isa sa pinakapundasyon ng ekonomiya ay ang agrikultura sapagkat susuportahan nito ang produksyon ng supply ng pagkain upang maging sapat para sa mga mamamayan. Kung tututukan lamang ng pamahalaan ng mga teknolohiyang magpapabuti sa sektor ng agrikultura, ay lamang ang geographical na lokasyon ng ating bansa. Bagamat malawak ang pangisdaan ng Pilipinas, ngunit anya kulang ang suporta para sa industriyang ito. Samantala, wala rin umanong masama kung ipagpatuloy ang pakikipagkaibigan sa Amerika. Ngunit kailangang maging malinaw ang foreign policy at dapat natratuhin ang Pilipinas bilang kahalintulad na bansa at hindi isang bansang kanilang sinasakupan. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Nakahandang magpakalat ang kapulisan ng Philippine National Police o PNP para alalayan ang publiko sa papalapit na undas. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng publiko, ngayong inaasahan din ang pagdagsa ng mga tao sa undas ay magpapakalat ang Philippine National Police o PNP ng mga pulis sa iba't ibang lugar para magbantay. Pagbabahagi ni PNP Public Information Office Chief Brigadier General Jean Fajardo, nasa higit 18,000 pulis ang nakahandang ipakalat sa mga terminal at police assistance desk. Para naman sa mga pulis na nakibahagi sa rescue at relief operations ng Bagyong Christine, ay mayroong pagsasaayos na gagawin ang PNP para sa security deployment nito nang sa gayon ay mabigyan umano ng oras ang kapulisan na gunitain ang undas. Mayroon namang kakayahan na magtaas ng alerto ang mga regional director at field commander batay sa estado ng kanilang sinasakupan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Kamakailang nagsagawa ang Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong ng Beaded Innovation Competition para sa mga persons deprived of liberty o PDLs bilang bahagi ng kanilang work and livelihood program. Sa pangunguna ni na Acting Superintendent Marjorie Ann P. Sanidad at Police Colonel Mary Grace R. Madayag ng PNP Mandaluyong, hinikayat ang mga PDL na ipamalas ang kanilang pagkamalikhain sa paggawa ng mga produktong beaded na may potensyal na ibenta. Layunin ng programa na tulungan ang mga PDL na maging handa para sa mas maliwanag at mas independent na kinabukasan. Sa patuloy na pamamahagi ng Family Food Packs o FFPs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, ay umabot na sa higit 700,000 ang naihatid sa iba't ibang rehiyon. Nitong umaga lang ay nakibahagi ang Philippine Air Force o PAF sa pagkakarga ng mga food packs sa aircraft nito para ipamahagi sa rehiyon ng Bicol. Nananatili naman ang dedikasyon ng kagawaran sa paghahatid ng tulong at patuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Higit sa 2,000 pamilya na apektado ng Bagyong Christine sa 4 na barangay sa 3 magkakaibang munisipalidad sa Camarines Sur ang napamahagian ng malinis na inuming tubig ng MMDA. Sa pamamagitan ng solar-powered water filtration system units, nasa kabuuang 15,500 at 1 galon ng tubig ang naibigay sa Barangay Carigsa, Munisipalidad ng Magaraw sa Naga, Barangay San Vicente at Del Rosario sa Canaman at Barangay Malbong sa Gainza. Sa huling tala ng Philippine Ports Authority o PPA ay lumalabas na nasa 171 ang bilang ng mga pasaherong stranded sa PMO Bicol.
Ito ay matapos makansela ang mga biyahe dahil sa Tropical Storm Leon na siyang delikado kung ipagpapatuloy ang mga operasyon. Para iwas aberya, huwag muna tumungo ng pantalan, bagkus ay makipag-ugnayan muna sa mga concerned shipping lines. Frozen mackerel na nagkakahalaga ng 178.5 million pesos. Yan ang nasabat ng Bureau of Customs sa daungan sa Maynila magmula sa bansang China. Para sa balita, tunghayan ng ulat ni Jade Buhoy. Nasabat ng Bureau of Customs o BOC ang 21 container ng smuggled na frozen mackerel mula China na nagkakahalaga ng 178.5 million pesos sa Manila International Container Port o MICP. Ang nasabing operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa ilegal na pagpasok ng mga produktong agrikultural sa bansa. Matatandaan noong 16 ng Oktubre, inirekomenda ng Custom Intelligence and Investigation Service o CIIS ng MICP ang pag-issue ng pre-lodgement control order sa mga nasabing container. Dito na pag-alaman na ang mga kargamento na ito ay maaaring naglalaman ng mga maling deklarasyon at hindi na deklarang mga produkto. Pahayag naman ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio, mahalaga ang pagbabantay sa mga agrikultural na produkto upang maprotektahan ang lokal na merkado at matiyak ang patas na kalakalan. Habang noong 25 ng Oktubre, muling pinatibay ni Deputy Commissioner Juvie Maxuy ang rekomendasyon ng CISS na mag-issue ng warrant of seizure and detention para sa mga nasabing kargamento. Samantala, kinumpirma ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na walang SPS import clearance ang importer ng kargamento na Pacific Sealand Foods Corporation. Bukod pa rito, nilinaw na rin ni CIIS Director Vern Enciso na kasalukuyan silang nangangalap ng impormasyon para sa kasong isasampa laban sa consignee. Pahayag ng BOC, ang importer ay posibleng maharap sa kasong paglabag ng Custom Modernization and Tariff Act o MTA at iba pang regulasyon ng Department of Agriculture. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. IoT Conference 2024, muling ipinakita ang benepisyo ng inobasyon tungo sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay. Alice Go, sinampahan na ng kaso ng COMELEC kaugnay ng pagtakbo bilang alkalde. Expanded number coding scheme suspendido sa October 31 hanggang November 1. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Force. Formal nang sinampahan ng kaso ng Commission on Elections o COMELEC si dismissed Mayor Alice Go. Kaugnay ito ng kanyang pagtakbo bilang alkalde sa Bamban, Tarlac. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Muling nahaharap sa panibagong kaso si dismissed Mayor Alice Go. Kaugnay ito ng alegasyong material misrepresentation ng kanyang kandidatura bilang alkalde sa Bamban, Tarlac noong 2022 elections. Ayon sa isinampang kaso ng Commission on Elections o COMELEC, nilabag ni Go ang Section 74 ng Omnibus Election Code dahil ito sa kanyang pagtakbo sa eleksyon sa kabila ng kanyang pagiging Chinese national. Matatandaang lumabas sa investigasyon ng NBI na tumugma ang fingerprint ni Guo sa isang guwaping na isang Chinese national na pinaniniwala ang totoong katauhan niya. Samantala, plano rin umano ng COMELEC na mag-file ng mosyon sa Regional Trial Court ng Tarlac na ilipat ang lugar ng pagdinig ng kaso ni Guo. Paglilinaw ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may tiwala naman siya sa korte
Nais lamang niyang masiguro ang proteksyon ng mga testigo at mga abogado. Si Guo ay naharap sa mga kasong graft, qualified human trafficking, money laundering at tax evasion dahil sa umano'y pagkakasangkot niya sa iligal na operasyon ng Pogo sa Banban, Tarlac. Francis Ryudike, nag-uulat para sa One Media Network. Bunsod ng dumaraming bilang ng mga artista, social media influencer at iba pang sikat na personalidad na nagnanais tumakbo para sa eleksyon ay nagbigay ng saloobin ng isang abogado at dating cabinet member ni former President Rodrigo Duterte na si Attorney Raul Lambino ukol dito. Tunghaya ng ulat ni Princess Castro. Ipinahayag ni Associations for Philippines-China Understanding o APCO Chairman at former cabinet member ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Raul Lambino ang kanyang saloobin ukol sa usaping pagtakbo ng ilang artista at sikat na personalidad sa halalan. Ito ay bunsod ng halos 100 bilang ng mga sikat na personalidad sa telebisyon, social media at iba pang plataporma ang naghain ng kanilang kandidatura para sa midterm polls sa susunod na taon. Ayon sa datos ng Commission on Elections o COMELEC, 26 na celebrities at influencers ang naghain ng kandidatura para sa senador, habang 65 naman para sa local position na may kabuuang 71. Ayon kay Lambino, it does not matter why or where you are schooled. It matters how or where you are educated. And education can be learned katulad dito sa Pandesal Forum. Diyan sa lamesa na yan, you are being educated. Kahit saan ka magpunta, kahit nag-shooting ka bilang isang artista, o nagba-vlogger ka sa YouTube, sa Instagram, sa Facebook, you are being educated. You listen to your audience, meron silang na ibabahaging information sa'yo. That is education. So I don't believe in that saying na kailangan college graduate yung mga pumapasok sa politics. Anybody can be properly educated. Dagdag pa niya, lahat ay maaaring tumakbo anuman ang tinapos, trabaho o background sa buhay, sapagkat ayon kay Attorney Lambino, ang tunay na galing ng isang tao ay hindi nasusukat sa diploma o kursong tinapos nito. Sa kabilang banda, bagamat hindi na bago ang mga tumatakbong artista sa halalan, ang bago naman ngayon ay ang pagdagdag sa balota ng mga vlogger at online influencers. Pahayag naman ng spokesperson ng COMELEC na si Attorney John Rex Laudianco, upang maging patas ang laban sa eleksyon pagdating ng campaign period, ay pinagbabawal na ang pagpapalabas ng pelikula, programa at iba pa, at kinakailangan na mag-resign o maghain ng leave of absence sa kumpanyang kinabibilangan ng mga ito. Dagdag pa rito ay pinagbabawal na rin ang pag-endorso ng mga produkto o serbisyo at kinakailangan iparehistro ng mga kandidato ang official social media account nila sa COMELEC. Ito ay upang mamonitor ng electoral body ang gastos ng mga tatakbo para sa halalan at masigurong patas ang laban. Sa pagtatapos, hindi naman issue ang kasikatan ng isang tao pagdating sa eleksyon. Bagkus nakabatay pa rin ang pasya ng madla sa kung ano ba ang magagawa nito para sa bayan. Ayon kay Attorney Lambino, huwag pangunahan ng husga ang mga sikat na personalidad dahil anya hindi masusukat sa institusyong pinasukan kung mayroong masamang intensyon ang kandidato para sa serbisyo publiko. Cornell University, whatever, is no guarantee na yung tao na yon ay magiging magaling siya na government official. Baka yun pa yung pinakamagaling na mangurakot sa bayan. Kasi alam niya kung paano maiwasan yung mga batas. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Plano ng Commission on Elections o COMELEC na tanggapin at ikonsidera bilang boto ang gatuldok na shade sa balota para sa susunod na botohan.
Ito ay kasunod ng pagmumungkahi na ibaba sa 15% shading threshold sa mga balota upang hindi mahirapan na bumoto ang mga kababayan nating kabilang sa vulnerable sectors tulad ng persons with disabilities, buntis at senior citizens. Dahilan ni COMELEC Chair George Erwin Garcia, pagboto naman ng mga botante ang importante at layo ng eleksyon. Samantala, ipinagbabawal pa rin ang paglalagay ng check bilang marka ng boto sa mga balota. Sa naganap na Internet of Things o IoT 2024 ay layo nitong palaganapin ang digital transformation sa bansa nang sa gayon ay mapaunlad ang serbisyo sa publiko, pagtugon sa sakuna at iba pa. Makibalita sa kaganapang yan mula kay Daniza Lopez. Sa isinagawang 2024 conference ng Internet of Things o IoT ay muling itinanghal ang mga makabagong kaunlaran sa industriya na siyang dinaluhan ng higit 3,000 kalahok at 35 tagapagsalita. Ito'y pinangunahan ng Packetworks at Red Wizard sa kooperasyon ng Department of Information and Communications Technology o DICT na may temang Connected Ecosystem in Building the IoT-Ready Philippines. Layo ng nasabing kaganapan na itaguyod ang kolaborasyon sa mga stakeholder at palaganapin ang kaalaman sa pagpapalakas ng digital information sa bansa. Binigyang diin dito ang kalagahan ng inobasyon ng IoT tungo sa maunlad na kalidad ng buhay sapagkat mayroon ding kakayahan ng IoT na pagbutihin ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng precision farming, optimized irrigation at pagsusubaybay sa estado ng mga pananim. Sa larangan naman na mapabilis ang pagresponde sa sakuna ay mayroon itong kakayahan na paunlarin ang real-time monitoring ng mga pag-ulan, pagbaha at iba pang panganib. Bukod dito, sa pamamagitan ng IoT ay magkakaroon din ng kakayahan na mapaunlad ng infrastruktura, enerhiya, seguridad ng publiko at real-time monitoring ng trapiko, polusyon at iba pa. Itinampok ding muli sa kaganapan ang iba't ibang exhibit na nagpapakita ng mga makabagong teknolohiya. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nag-abiso na ang MMDA hinggil sa suspensyon ng Expanded Number Coding Scheme simula sa bisperas ng UNDAS sa ika-31 ng Oktubre hanggang sa Nobyembre 1. Ito ay upang bigyang daan ng mga babiyahe sa paggunita ng UNDAS at long weekend. Samantala, mangyari lamang tawagan ng MMDA Hotline 136 para sa road emergencies at mga katanungan tungkol sa batas trapiko, restriksyon sa pagbiyahe, road assistance at iba pa. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Senate President Chis Escudero naniniwalang napapanahon na ang pagsasampa ng kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Higit 1 milyong pamilya biktima ng pananalasa ng bagyong Christine at Leon. Former cabinet member ni dating Pangulong Duterte nais palawigin ang special economic zones at export processing areas sa bansa. Mga pasahero na nanatiling stranded sa mga pantalan. Alice Guo sinampahan na ng kaso ng COMELEC kaugnay ng pagtakbo bilang alkalde. Pag-shade ng tuldok sa balota, planong ikonsiderang bilang boto. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.